Here are some benefits of becoming an international student in Australia. As an international student in Australia, you get to enjoy the amazing climate and good quality of life. Meet new friends. Explore different places and culture. You also get to improve your language skills and have an internationally recognized qualification. Being an internationally student allows you to gain extra points to qualify for permanent residence application. That's right. The student visa program can be your pathway to securing a work permit and permanent residence in Australia. After you study, you may qualify for temporary graduate visa and work unlimited number of hours after completing at least 2 years. You and your partner can work 20 hours per week and unlimited number of hours during semester break and holidays. Your partner also can work unlimited number of hours. If the primary visa holder has commenced a course towards master's degree or doctorate degree, become an international student in Australia. Message us now. Some of the benefits for being a permanent resident in Australia. You can study, work, or do business without restrictions. Get access to a high-class healthcare in the world. Give your children a high-quality education for free. Travel anywhere in the world without worries. As a permanent resident, you can sponsor a person as a temporary or permanent residence. Of course, you can stay inside Australia indefinitely. Apply for citizenship and hold an Australian passport. Be our next successful clients. Message us now. Hello everyone! Today we are celebrating Australia Day, and once again I believe this is very timely to give credit and say thank you to the Visa Center International. Special thanks to Mr. Chris and Miss Elsie who did their very best para matulungan kaming makapunta dito sa Australia. Currently, I am now in my student visa with working rights. For the benefit of others, I would like to inform you that after a week of searching, I have multiple jobs with flexible time sa aking studies. So, if you are also planning to do the same like me, I highly recommend Visa Center International. They are highly credible, efficient, and honest people. Cheers! Thank you, Visa Center. Hi, my name is Mark, one of the immigration consultants of Visa Center International. And we have Ms. Nelmar Pataisan, our approved client for student visa Australia. Congratulations. Yung nalaman yung na-approve yung visa niyo. Sobrang overwhelmed po. Parang knock-out ako sa office. Like, nung na-receive po yung call ni Ma'am Elsie, parang hindi ko na-expect na approve na pala. Akala ko mag-update lang siya na or hingi ng additional documents. So, unexpected po yun. So, parang buong araw, parang nina-digest po siya kung totoo pa talaga na-approve. Kasi, ayun. So, kumusta naman po yung application niyo with Visa Center and with Ms. Elsie? Okay naman po. Naging smooth po yung process since day 1 till mag-grant yung visa ko po. Lahat ng mga documents na hiningi po ay pinag-provide ko din po, at saka si Ma'am Elsie po, si Ma'am Apple, maraming salamat po dahil friendly po sila. Ina-assist po ako ng sobra kung ano yung mga doubts ko, yung mga questions ko po para doon sa application ko po ay ayun na isagot ko. Ano naman po yung masasabi nyo or pwede yung message nyo sa mga aspiring kababayan natin na gusto mag-aaral sa Australia? Highly recommended po yung Visa Center International. So mga nagbabalak po or may balak na mag-aral sa Australia or sa Canada man po, mag-start na po kayo na mag-approach sa kanila at mag-inquire para ma-i-assess po kayo para, ayun, tulad po, matupad nyo rin po yung mga pangarap nyo na makapag-aral at
sa Australia or sa Canada. At maraming salamat po kay Ma'am Elsie, kay Ma'am Apple, sa suporta at sa kahit makulit ako sa mga questions ko po regarding sa application ko po ay ayun, nagre-reply sila at naging maayos po yung application ko. At sa lahat ng processing team, maraming salamat po sa inyo. Congratulations po ulit, ma'am. And hello, good afternoon, everyone. I'm Janine, your host for today's video. And of course, hello po sa lahat ng mga OFW natin sa amang panig ng mundo kayo naroroon. Magandang umaga, magandang tanghali, at magandang gabi po sa inyo. Anyway, so ngayong video po na to, this is an Australian visa. No? Ang kinagandahan lang sa ating live for today, dahil may in-invite po kami na one of our successful granted visa sa Australia. So ngayon nandyan po siya sa Brisbane, Australia to be exact, no. Mamaya po makikita niyo po yan lahat at susubaybayan natin kung paano nga ba siya nakakuha ng student visa sa Australia. At syempre, may mga pagsubok din naman kasi 'di ba every client. So malalaman natin yan maya-maya. So kung sino man po ang nanonood, pwede po kayong mag-comment at pwede rin po kayong makipagtsikahan, no, sa amin later on. But anyway, bibigyan ko lang po kayo ng panibagong mga video ads para lang po may makita kayo din ng mga successful granted visa rin namin sa mga past few months. Ang kinagandahan dito kasi parang 11 days lang siya nag-grant yung visa niya. So nung nakita ko rin yung interview niya, one of her interview from the past months, nakakaiyak siya talaga. Yun yung pinaka-video na naiyak ako. So mamaya matutunghayan niyo po yan at makikilala po natin siya mamaya. So anyway, mag-video ads lang po muna tayo para ma-share nyo rin sa inyong mga family, friends, sa mga aspiring students as well na gusto talagang pumunta ng Australia. Paano ba yung buhay doon? Paano siya nag-adjust? Diba? Kasi syempre tayong mga Pilipino naman, mabilis naman tayo mag-adjust pagdating sa mga kultura and everything, no? Pero syempre, iba-iba yung klase ng tao. Paano kaya siya nakapag-adjust? Yun yung question ko talaga. Kasi hindi ako type of person na mabilis mag-adjust sa kultura, diba? Kasi hindi naman natin alam kung ano nga ba yung culture ng Australia. So mamaya matutuhanan niyo po yan. So maya-maya, maglabas lang po ako ng video from one of our granted visa and I will be back with Miss Christina Paz. Okay? Hi, good afternoon. My name is Belle, one of the immigration consultant from Dubai branch. So I'm actually here with Miss Janella, our approved student visa Australia. Congratulations, ma'am. How are you feeling that you're going to Australia and your visa got approved? I'm very happy and grateful, and also very happy that I have chosen Visa Center in helping me apply for my visa. Can you actually share to our viewers like your profile, which school, what course you you're going to take to Australia? Yes, I am a graduate of Bachelor of Science in Accounting Technology and Bachelor of Science in Accountancy. And then the course that I'm about to take in Australia is Advanced Diploma of Leadership and Management and Graduate Diploma of Learning. Wow, I'm so actually happy for you, ma'am. What can you say about the process, especially Miss Elsie, which is actually here with us today? We have no regrets in choosing Visa Center in helping us process the visa, especially Miss Elsie, who has been with me through the end and being patient with me with all my questions, even though it is just very small. He get back to me immediately. And what I like about Visa Center is that they gave me weekly updates after we have lodged my application, and that is very good from our side. Yes. For our viewers out there who would actually like to go to Australia, any message or any aspiring words that you can also share, just to make them decide na okay, pumunta din ako ng Australia. Yeah, we have heard from different people the
quality of life that Australia has been offering. And if you are the type of people who wants to prioritize work-life balance, I think Australia is the best country for you. What can you say about Visa Center in general? You can actually tell about our company and then the process. If I can give a star, I will give 11 out of 10 for Visa Center, and it is definitely top recommended. Alright. Thank you so much, Miss Janella, for today. Congratulations again. Okay, so I'm back, no? So ngayon naman po, bago natin ilabas si Miss Christina Paz, bigyan ko lang kayo ng konting hint kung ano nga ba yung company namin, no? Kasi marami nagtatanong, baka ano ba tong agency na to? Ano ba yung pinaprocess nila, no? So, Visa Center is actually originated in United Arab Emirates. So we have actually first branch dyan sa Dubai. Sa mga OFW natin ng taga Dubai, hello po. So, but Visa Center actually is a Filipino-owned company. So, we expanded here in the Philippines. So, meron tayo mga branches dito sa Pilipinas. So, mamaya, bibigay ko po yung mga locations natin and kung saan po kayo pwedeng tumawag para po makapag-book kayo, makapag-schedule kayo ng free consultation sa amin. And of course, ang Visa Center, magpa 5 years na po kami running. So this December, magpa 5 years na kami. So probably meron tayong discount dyan. So abangan niyo po yan sa December dahil syempre Pasko and at the same time, anniversary, 5th anniversary ng Visa Center International. So actually, we are specialized in the field of permanent residency, family migration, and of course, study permits, which tinatawag na international student visa. So, and today, tatawagin ko na po ang one of our successful grant visa sa Australia. Please welcome Miss Christina Paz. Hello po. Hello. Hello, Ma'am Christina. Anong oras na po dyan, Ma'am? It's already 6:52 p.m. So gabi na. So ilang oras 'yon, Ma'am? Ang ano? Sa Dubai po 6 hours and from Philippines po 2 hours ang advance. Advance, okay. So pero 'di ba galing po kayong Dubai? Tama po. Yes po. Galing po. So doon kayo sa Dubai nag-process ng inyong visa. Yes po, sa Dubai po. Okay, ma'am. So, kasi kung sa Dubai kayo, ano po yung trabaho nyo before sa Dubai bago kayo nakapag-decide na mag-apply as a student visa sa Australia? Pwede nyo po bang ikwento sa amin? Actually po, nag-work ako sa isang malaking kumpanya sa Dubai, Kia Motors Company. Part po siya ng Juma Al Majid. So, I'm working po as a coordinator, customer service coordinator, as well as service advisor. And ayun po, sanay po ako sa office work. Kaya so office po, paperwork. paperworks po talaga. Ayun Ilang po. years po na doon, ma'am? I work like 8 years po. Tagal din. So, ano naging paano ba? Yung parang pinaka-decision mo, ano naging dahilan kung bakit ka nag-decide na mag-apply as a student visa sa Australia? Well, actually po kasi sa Dubai, trabaho, bahay, spiritual, tapos trabaho, bahay, spiritual, and then padala. Which is, ang naiipon ko lang is resibo. At hindi pa ako sigurado na mape-permanent kasi as in wala. So, yun po yung nag-sink in sa utak ko na tumatagal ako sa Dubai nang walang nangyayari. Maybe at the end, kasi marami po akong nakita na 10, 15, 20 years. At the end, umuwi lang din po sila sa Pilipinas. So, naisip ko po na kung halimbawa pumunta ako ng Australia, may chance po na maging permanent residence ako. Kaya yun po yung naging kaisipan ko or naging natin sa puso ko na gusto kong pumunta ng Australia. Australia.
Okay. Mm. So actually maraming makaka-relate sa'yo, no, ma'am, lalo na sa mga OFW natin na sa iba't ibang bansa. Kasi, 'di ba, kumbaga parang babalik at babalik ka din sa Philippines, ika nga nila, 'di ba? Hindi ka naman din Yes. magtatagal. Pero lalong-lalo na pagdating sa Dubai, sa mga Middle East na country, wala talagang gano'n. Nagtatagal, pero trabaho lang, 'di ba? End up pagkatanda, doon na lang sa Pilipinas, business, et cetera, et cetera. Opo. Kung may naipon, 'di ba? Paano kung wala? Opo. So, ma'am, since naisipan mo na mag-apply as a student visa, paano niyo naman po nalaman yung Visa Center International? Yan, yung magandang kwento. Well, actually po kasi talagang nagse-search ako online kung ano yung mga agency na talagang nakakapagpaalis ng mga student visa dito sa Australia. Then marami po akong nakita, maraming tumawag sa akin, maraming feedback akong pinanood. And isa sa nakakuha o nakapukaw ng puso at isip ko, ng attention ko is yung Visa Center. And then nag-research ako kung sino yung mga nakaalis, kung at totoo ba talaga to, kasi marami po talagang dumating na rin po kasi ako sa point na na-scam. Okay. Yes, opo. But I still keep searching po. Then nung nakita ko yung Visa Center, sabi ko, I think ito na yung mag-stick ako na dito na i-process yung documents ko. Ayun. Thank you so much, ma'am, for trusting, of course, sa Visa Center International. And of course, sa yung naging consultant, di ba, na tumulong sa'yo at sa yung processing officer. Pwede po ba natin sabihin kung sino naging consultant nyo at humawak ng visa lodging nyo po? Yeah. Well, actually po, ang nag-pursue sa akin na mag-apply talaga sa Visa Center is si Miss Apple. Siya po talaga. She keep on calling me, she keep on sending me a message. Even meron po kayong mga promotion. She keep on texting me and she's telling na, Ma'am, dito na po yung chance para mag-apply ka. And then, the way na she approached me, sabi ko, sige na nga, try ko i-apply yung mga application ko. And ayun po, doon siya nag-start. And first po na application ko, ang nag-assist sa akin is si Miss Jean po sa Philippines. Then, they transfer po yung application ko mismo sa branch ng Dubai. At ang nag-assist na po sa akin until the end is si Miss Elsie po. Miss Elsie. Wow. Hello po, Miss Elsie. Kung nanonood po kayo. And of course, Ma'am Apple, ang aking co-host na busy na. Kaya hello. Meet ka na namin sa live. So, anyway, no, Ma'am Christina, kamusta ka naman na ngayon dyan sa Australia? Kasi 'di ba, alam naman natin nag-start ka na. No, kailan po ba kayo nag-start na mag-aral? Na nag-start yung first day niyo ng school? Nag-start po yung orientation ko sa school September 9. Then nag-start po yung klase namin is September 13. So, lang, no? Bago-bago, parang 2 months pa lang, no? Magti 3 months pa lang this November. Almost 2 months pa. Kamusta naman, ma'am? Siyempre, marami bang Pilipino? Paano yung kalakaran ng pagtatrabaho? Tsaka dun sa school, kasi di ba, siyempre, alam naman natin kapag iba yung school ng Pilipinas sa Australia. So, bigyan niyo naman kami ng konting para ma-experience namin kahit nasa kwento lang. Yeah. Yes po. At first po, talagang sobrang kinakabahan ako nung pagka-landing ko pa lang dito sa Australia. Nung nag-landing po pala ako, it was like 17 degrees. Sobrang lamig. Nung umalis po sa Dubai, like 45 degrees. Tapos yung humidity, sobra pa po. Kaya nung lumapag ako po dito sa Australia, sobrang lamig. Buti na lang po marami akong baon na jacket. And yun po, nung nandun na po ako sa immigration, I prepared everything po na mga documents na kailangan nilang kunin. Then when they get the documents po, they just saw visa granted student. That's it. Very easy po when I came to the immigration. Very helpful din po sila. And napakabait din po ng mga officer. And yun po, nung
Ano pa ba? Meron po akong naging mga kaibigan kasi isa po akong saksi ni Jehovah. So, nag-contact na rin po ako sa kanila after po ng pagpunta ko dito. And yun po, sila po yung sumundo sa akin. Sila din po yung nag-prepare ng accommodation ko. Kaya po, madali lang din akong naka-adjust. Kasi po dahil nagkaroon na rin po ako ng maraming kaibigan. And ginala din po agad nila ako sa magagandang lugar dito sa Australia. Ayun po. Sa una po, syempre, iba kasi yung pinanggalingan ko, which is Dubai. Yung the way na mag-English, Baroque. Yeah, correct. And also, yung intonation is different talaga po. And when I came here po, sobrang parang ang tigas sa paningin ko, hindi ko ma-adapt maigi kasi parang kinakain nila yung words nila. Pero utay-utay po. Ayan, nagamay ko na rin po naman. And ayun po, mababait talaga yung tao dito. Pero maliban doon, ma'am, syempre doon sa school, which is si Access Institute, no, ang nakuha niyo po or napili niyo na school. Ano po yung program na kinuha niyo or yung course kung sa mga hindi nakakaalam, no? Kasi yung program tsaka iba yung tawag, 'di ba, sa Australia. So kung ano po yung course or yung program na kinuha niyo or tinake niyo sa Access? Naging work ko po kasi is the office. So, yung work ko, kinonect din po dun sa course na kinuha ko, which is Advanced Diploma Leadership Management, like that po. And yun po. Then, nung nagpunta po ako sa school, sabi ko, sana maging okay. Sana ma-approach nila ako ng maayos. Then, pagpunta ko po doon, ang bumungad sa akin, puro Pilipino. Sabi ko, ay, mga Pilipino, even the receptionist po, Pilipina din. Tapos, sabi ko, ay, ganun, ang dali lang din pala. Hindi pala ako mahihirapang mag-English ng sobra-sobra kasi halos lahat po ng classmate at nakikita ko doon is mga Pilipino din. So, talagang madali lang talaga naka-adjust kasi nga, syempre, kapag marami ka kasing, di ba, nakikilala na or nakikita na Pilipino, alam naman natin kapag nasa ibang bansa at nakakita ng Pilipino, kala mo close na kahit ngayon lang nagkita. Yes po. Ganun kasi talaga, di ba, yung ugali ng mga Pinoy sa Pinoy. So, unlike syempre, doon kasi sa ibang bansa, parang independent sila. Although, syempre, hindi naman sa pero iba talaga yung ugali ng Pilipino kahit na hindi mo kilala. Yes. Good to know naman, syempre kasi usually ang tanong din naman ng mga aspiring student is, paano po kaya doon? Mahirap kaya doon? Pagdating naman sa accommodation, ma'am, kasi isa rin yung sa mga question, nahirapan ka po ba ng accommodation? Or since syempre may Filipino community ka na, lalo na sa mga saksi na nandun din, no? So, ano ka po nila natulungan? Meron po ba silang alam na parentan or meron nag-share sila? 'Di ba may yung parang magre-rent sila ng isang bahay na malaki tapos marami ng mga Pilipino, 'di ba? Paano po 'yun sa inyo? Well, actually po, dito po sa Brisbane, kapag pumunta ka or nalaman nilang estudyante ka, marami pong nag-o-offer na accommodation na mga Pilipino rin po ang may merong mga sharing, merong may pamilya na may available room na doon po nilang inauupahan. And ang nangyari po sa akin, isa pong couple, yung naging kasama ko sa bahay. So meron po silang 2 room sa isang bahay, up and down po yung bahay nila. Then sa isang room po ako nag-stay. Which is, naman po, okay naman po yung bayad kasi nasasapatan naman po talaga siya. So, syempre, pagdating naman, ma'am, sa trabaho, di ba, syempre, yung trabaho din one of the most important thing kapag once na nagpunta ka na ng Australia, lalo na kung hindi naman ganun kalaki yung hawak mong pera. Kailangan mo pa rin syempre magtrabaho para kahit papado yung mga naiwan mo dito sa Pilipinas na mga na kapamilya mo or mahal mo sa buhay, at least kahit makakapagpadala ka. Sa inyo po ba, ma'am, pagdating doon sa pagtrabaho, nahirapan po ba kayong kumuha ng trabaho? At saka yung kung meron man na po kayong trabaho, ang dami kong tanong no? Kung meron man kayong trabaho,
yung kinikita niyo po ba is sapat para makapagpadala ka ba sa Pilipinas at makabayad ng mga bills, syempre everyday. So, ayun po, ma'am. Well, actually po, nung nagpunta po ako dito, nagbago po yung total hours para sa isang student kung ano yung allowed para makapagtrabaho sila. Before, it was 20 hours lang po. And this time po, ginawa nilang 24 hours na allowed na makapagtrabaho ang isang estudyante. So, nung una po, nakikita ko na nababawasan na yung pera ko para sa pang-tuition ko. Nag-struggle na rin po ako, nakaramdam na rin po ako ng stress. Pero po sa paraan ng paghahanap ng trabaho, kung hindi ka po mapili at kung hindi ka masyadong maarte sa kung ano yung trabaho na kukuha mo, sobrang dami po. Opo, sobrang daming ino-offer na trabaho. And as of now po, nagwo-work po ako sa isang restaurant na okay naman po yung sahod. Masasapatan po yung pangangailangan ko sa school, sa tuition fee ko. And yes, makakapagpadala pa rin po ako. Kahit konti lang. Wow. Ayan, ako. Mga di ba? Ilang years kayo dyan, ma'am, sa Australia yung kinuha yung program? 2 years? 2 years po. 2 years. So, yung 2 years na yun, ma'am, no, marami ka na talagang may ipon. Siguro kung i-compare natin, ma'am, sa Dubai, no, kasi syempre, yun kay before doon ka tumagal, 'di ba, bago ka po makapunta ng Australia. Ano po yung difference nilang dalawa? Well, sa Dubai, sobrang dami po ng difference. Katulad na lang po ng working hours. I'm working like 6 days in a week. Pero dito, 24 hours in a week. Which is yung sahod ko sa Dubai, magiging doble ng sahod ko dito. Kahit 24 hours lang po akong nagtatrabaho in a week. Diba? Sobrang laki na nun. Parang number 1 rin siya. Opo. Which is, sa Dubai po, 8 hours ako nagtatrabaho and 6 days in a week. Dito po, 24 hours lang akong nagtatrabaho in a week. Pero, doble pa po sa naging sahod ko sa kung anong sahod ko sa Dubai. Opo. O diba? Ang laki talaga, diba, ng difference? Kasi isa kasi sa mga tinatanong nila na baka hindi sasapat yung magiging sahod ko doon kapag kasi 'di ba isipin nila 24 hours for 1 week, 'di ba parang konti ata noon, 'di ba yung ganon? Kasi yun usually na tinatanong ng mga aspiring student na ang konti naman baka hindi sasapat, baka wala akong pambayad na ng mag-struggle na ako doon. Pero hindi naman pala kasi kayo po is living proof na talagang makakapag-ipon at makakapagpadala ka pa din sa iyong pamilya dito sa Pilipinas kahit na nag-aaral ka dyan sa Australia. So, anyway, ma'am, last question ko na lang po, no? Sa pagdating sa struggle, kanina kasi sinabi niyo po, di ba, yung struggle niyo. Yun na po ba yung pinakamalaking naging struggle niyo as of now? Sa pagiging international student sa Australia? Yung struggle po, simple lang naman kung paano may adapt sa sarili mo eh. Kapag kasi stress niya po yung sarili niya, talagang mararamdaman mo na nag-struggle ka sa buhay. Pero kung you keep on praying po, and nandyan yung pamilya na para mag-support din, malalampasan din naman po. At saka yung balancing buhay, napakahalaga po kasi nun. Kasi kung yung magiging buhay mo dito is marangya, of course, hindi mo talaga masusuportahan ng pag-aaral mo. At hindi ka rin makakapagpadala sa pamilya mo. At isa pong paraan yun, yung naging simple, pinasimple ko lang po yung buhay ko dito. And ayun po, pangunahin din po yung spiritual. Kasi nagagawa ko po yung spiritual, nagagawa ko po yung masuportahan yung sarili ko. And pasimplihin yung buhay. Yung po yung napakagandang bagay na kailangan gawin ng mga estudyante para po maging okay yung kanilang buhay dito. Totoo naman. Tsaka 'di ba sabi mo nga po, nabanggit nyo na wag lang maging mapili, no? Pero kasi usually naman sabihin natin nilalahat ko na kasi halos lahat ng nakilala ko, lahat naman ng Pilipino hindi naman mapili kasi din sa trabaho, no? Kasi syempre
Basta makapagtrabaho ka lang, 'di ba? Na may maipon ka, may matabi ka para sa iyong future at sa iyong pamilya na nandito sa Pilipinas. So anyway, congratulations Christina. I'm so happy na nakakataba din naman ng puso, 'di ba? Na talagang meron talagang successful na international student sa Australia kasi marami din kasing lumalabas, 'di ba, ng mga sinasabi na ang hirap sa Australia, ang hirap ng accommodation, ang hirap ng work. Siguro kaya nila nasasabi 'yon kasi wala pa sila doon. Kasi nagfo-focus lang sila sa Kasi po katulad ko, nag-work po ako sa as in nakaupo lang, computer, telephone calls. Pero nung napunta po ako dito, nakaramdam din po ako ng konting hirap. Kasi nagtatrabaho na ako ng nakatayo, nagtatrabaho na ako sa may mainit na lugar. Pero inaccept ko po sa sarili ko yon. Kasi yung hirap na yon is doble sa kinikita ko doon. So, yun po, doon din ako nag-focus. Kaya nagtiyaga, kahit medyo mahirap, pero sulit naman po talaga. True. Well, anyway, mayroon pong nagko-congratulate sa inyo. Basahin natin ang nag-comment. No, si Sir Jeff Santiago, sabi niya, congratulations po, Miss Christina. Ayan. Thank you po, Sir Jeff. At of course, ang naging no, naging processing officer ni Miss Christina, si Miss Elsie, sabi niya, congratulations, Christina. Keep safe, sabi ni Miss Elsie. Thank you po, Miss Elsie. Yes, naman. So anyway, no, ma'am, hingi lang ako ng konting message, of course, sa ating mga aspiring na mga estudyante na gusto talagang pumunta ng Australia kasi syempre, gusto din natin bigyan sila ng parang inspirational na message, lalo na syempre sa mga nagdadalawang isip na, baka mahirapan ako dyan, ganyan. So, kayo ma'am, manghingi lang kami ng konting mensahe para sa mga ating estudyante. No? Sa lahat po ng gustong maging estudyante dito sa Australia, mag-visit na po kayo sa Visa International dahil tutulungan po talaga nila kayo na matupad ang pangarap nyo na makarating dito sa Australia. And yun po, hanapin nyo si Miss Apple at si Miss Elsie. They will help you a lot po. Until the end po, kahit may mga struggle talaga, dumating din po talaga sa maraming struggle sa buhay. Kasi, ang totoo po, 2019, nung in-start ko yung process ng documents ko and dumating yung pandemic, pero solid naman po yung pag-aantay kasi nandito na po ako. And ang Visa Center po talaga tutulong sa inyo sa mabait, friendly na paraan. And kung ano man po talaga yung documents na kailangan nyo, talaga pong i-insist nila na sana i-provide yung mga yun para po ma-approve talaga yung visa. Ayun po. Thank you, Ma'am Christina. Meron pang last na nag-comment. Ayan. Basahin natin. Napaka-importante nito. Ayan. Si Ma'am Apple, ang sabi niya is, congratulations, Miss Christina, and see you soon. Sabi ni Ma'am Apple. Yes, Miss Apple, see you soon talaga dito. Promise, libre accommodation mo. Wow, sana all. Dito ka na sa amin, isama mo yung partner mo, Miss Apple. Yes. Ako pa susundo sa airport, Miss Apple. Promise yan. Wow naman. O, di ba, Ma'am Apple, meron ka ng kaagad na departure, arrival, transportation. No? Meron ka pang, di ba, na magsusupport. So, anyway, thank you so much, Ms. Christina, sa iyong time. Welcome po. Salamat din po. Opo, kasi syempre, di ba, alam naman namin na busy kayo, nag-aaral kayo, nagtatrabaho at the same time. So, syempre, yung ganitong time nyo is very precious kasi magpapahinga ka na lang. Diba? So, thank you so much, Miss Christina, and hopefully, maging successful kayo ng mas successful na successful. Kasi kung successful na kayo ngayon, gusto namin maging successful kayo. Yes po. Lalo na syempre kapag graduate ka na dyan sa Access Institute. Thank you, Ma'am Christina. God bless po, and have a good day po. Salamat po. Have a good day po. Thank you po.
Okay, so ayan, di ba, natunghayan na natin si Ms. Christina all the way from Brisbane, Australia. So sa lahat po ng mga nanonood at nakapakinig no, sa ating live ngayon, syempre, napakinggan nyo na po kung ano yung naging struggles nyo doon, kung ano ba talaga yung buhay ng pagiging estudyante sa Australia. So sana po nakatulong kami no, sa lahat ng mga questions nyo. And if ever po na gusto nyo na po magpa-consult para malaman po natin kung eligible kayo, kung ano nga ba mga requirements, kung ano nga ba, kung paano yung process, pwede po kayong pumunta sa caption ng live na to kung saan man kayo nanonood. Meron pong link doon, pwede nyo pong i-click at doon po kayo maglalag at kami na po ang tatawag direkta sa inyo. Ito po ay libre lang ha, wala po itong bayad, kaya huwag po kayong mag-alala. Well anyway, kanina po, di ba, sinabi ko po sa inyo na meron kaming mga 5 branches all over the world. We have in Dubai and of course 4 branches here in the Philippines. So syempre unahin ko muna ng Dubai kung saan nagpo-process si Miss Christina. Ito po ang address namin sa Dubai, kung saan matatagpuan ang aming office. So 101 NBQ Building, Bank Street, Bur Dubai, Burjaman, UAE. At you can call them at +0426-43366 or you can message them or call them on their WhatsApp at +97154-793-5026. So yan po sa Dubai. Andyan po sila Ma'am Apple na sinasabi po ni Miss Christina. Hi Ma'am Apple! Anyway, so next natin syempre dito sa Pilipinas. We have 4 branches sa mga taga Pampanga, mga Kapampangan. No? So ito po ang ating address. 3rd floor, Emerald Business Center, Dolores, San Fernando City, Pampanga. You can call them at +63-956-966-1588 or +63-956-201-1669. So dyan lang po yan sa may Starbucks, sa may Dolores, sa 3rd floor po kami. Okay? And of course, we have in Gapan, Nueva Ecija, kung nasaan po ako ngayon. So, nandito po kami sa 2nd floor, JC Ramirez Building, Maharlika Highway, San Vicente, Gapan City, Nueva Ecija, Philippines. You can call us at +63-44-331-5659. So, ayan po, actually, ang Gapan, meron kaming event dito sa October 28, Saturday, 2 p.m. to 5 p.m. Meron po kaming meet and greet, syempre, at ito po ay free of pass. Meron po kaming konting food, and of course, ang pinaka-importante, meron po kaming mga guest speaker all the way from different institution, mga representatives. So, abangan niyo po yan. Yan po ay Canada and Australia. Ilalabas po namin ang poster. Doon po kayo maglalag kung gusto niyo pong magpa-reserve ng slot. Okay? Thank you po. Next, sa ating mga taga-Maynila. Ang office namin ay nasa Ortigas. Office 509, PTN Land, Mega Plaza, ADB Avenue, Corner, Garnet Road, Ortigas Center, San Antonio, Pasig City. So ito po ay nasa likod ng Robinson's Galleria sa color blue na building. So pwede po kayong dumirect na lang po sa aming office dyan. And last, ang aming Isabela branch, Cagayan. So 3rd floor, Heritage Building, Malvar, Santiago City, Isabela. You can call them at 078-325-3594. Ayan. So sana po nakuha niyo lahat ng ating mga branches and locations at ang aming mga contact numbers. If ever na hindi niyo po na-screenshot yan, pwede naman po kayo mag-direct message kung saan po kayo nanonood ngayon. Okay? And ito na rin ang pinakahihintay ng lahat. Siyempre, ang discount, no? Siyempre, meron tayong monthly promo at ang ating promo for this month is get 30% discount until end of October. Parang nagulat din ako sa sigaw ko. Anyway, get 30% discount until end of October 2023. So, hanggang end of October na lang po yan. So, 30% sayang din yung 30% na yan. Pwede mo na rin pambayad yan ng visa fee, ng mga pang-medical, ayan, pang-biometrics. So, ano pang hinihintay nyo? Kayo po ay magpabook na sa amin for free consultation and free eligibility assessment. Yan po ay libre lang ha, free na free yan. Anyway, thank you so much everyone sa lahat ng nanonood. Ang dami pa rin nanonood. Maraming salamat po sa inyong suporta. And magkita-kita po tayo sa next nating live. I guess successful grant visa pa din ang ating matutunghayan. Marami po tayong mga visitors na from different institution na ngayon nag-aaral na doon, Canada and Australia. So abangan niyo po yan dahil pwede rin naman po kayong magtanong kung ano po ba yung mga katanungan niyo na
gusto nyong malaman regarding sa kanilang successful granted visa sa Australia or sa Canada. Okay? Thank you so much, everyone, and keep safe, lalo na maulan ngayon. So, have a great night, great day, and God bless. Bye-bye. See you po! Good afternoon po sa lahat. Hello guys! Ayan, kasama po natin si Miss Christina. Ayan, student visa granted po sa Australia. Yay! Kamusta po? Mabuti naman po. Kamusta naman po yung pag-process po ng application natin? Actually, sobrang daming hirap, pagod, pero sulit po kasi today yung announcement na visa granted na po. As in today, no? Kanina umaga. Opo, kaninang umaga. Anong masasabi mo nung tinawagan ka ni processing officer mo, which is si Miss Elsie? Nung nag-ring po yung phone ko at nakita ko po yung name ni Miss Elsie, bigla po akong kinabahan at naiyak agad. Sabi ko, sana yun yung positive outcome. Naiiyak ako. And ayun po, biglang sabi ni Miss Elsie, kailan ka pupunta dito? At yung boses po niya is masaya. Kaya, yun, tumulo na talaga yung luha ko. And ayun po, nung pagkakasabi niya, Ma, visa granted ka na. Ayun, pinigil ko lang po talaga yung iyak ko, pero sobrang dami ng luha ko. Sa mga hindi kasi nakakaalam, pangatlong beses na nani-relodge si Miss Christina. Yes. Ibig sabihin nun, hindi siya napagod kasi ang application natin sa Visa Center International, no expiration. So hanggat gusto mo pang ipush natin yan. So si Miss Christina, hindi siya napagod na i-continue yung application niya kahit twice po siya na-refuse. Ayan. So, thank you ma'am sa trust niyo sa Visa Center International. And congrats sa new journey niyo. Kailan po yung September 9. Malapit na. September 9. Almost. Sakto 1 month! Sakto 1 month. Ang galing naman. So, ano po yung mga masasabi niya sa mga aspirant clients po natin na gusto ding mag-pursue sa Canada at saka sa Australia po? Sa lahat po ng gustong matupad ang kanilang mga pangarap sa Canada or sa Australia, nagtiwala po kayo sa Visa Center. Napaka-emotional kasi po sobrang matulungin sila at lahat gagawin nila para matupad niyo yung pangarap mo. Ngayon. So, thank you ulit ma'am. On behalf of Visa Center International po, maraming salamat din po sa walang sawang pag-trust po sa Visa Center International. So, yun ma'am. Thank you po. Immigrate to a first world country and live a good quality of life. Message us now. Good afternoon po sa lahat. Andito po tayo ngayon sa Gapan Nueva Ecija branch. Kasama natin ang isa sa granted client natin na si Miss Rose Ann Montera. Ayan. Congratulations, ma'am. Kamusta naman ma'am yung naging experience mo dito sa Visa Center International? Actually, at first, sobrang naging risky po dahil I have one denied history of visa. Pero, ayun nga po, buti na lang, nakita ko yung Visa Center International. And then, nag-try po ako punta dito sa office mo. And ayun po, na nag-interested po, one of the applicants. Bali, saan mo nakita yung Visa Center International? Actually, nag-browse pa ako ng internet. Naghahanap po talaga ako ng mga legit agency. Especially ngayon po, sobrang hirap po talaga makahanap. And ayun po, nakita ko isang video ng Visa Center. And then, tinry ko po i-browse yung feed nyo. And nakita ko po yung sobrang daming feedback na ay ang gaganda po na naging results. And yung assessment po, sobrang makamali. Bali sa mga ibang aspiring students ma'am na gusto rin mag-migrate kay Australia, ano po yung masasabi niyo para sa kanila? Sa mga katulad ko po na naging aspiring students,
at gusto maging international students, huwag niyong isipin kung gano'ng kahirap o kung gano'ng kataas. Isipin niyo kung paano makakabot. And I will recommend the Visa Center International. And ayan, sobrang grabe yung assist nila sa akin at yung tulong na naibigay nila sa akin to finally achieve my dreams. Bali, on behalf, ma'am, of Visa Center International, congratulations po ulit. Thank you po, thank you the Visa Center. Sobrang laking tulong at hindi lang yung pangarap ko, kundi yung pangarap ng pamilya ko yung natupad. Thank you po.